Ang ginawa, Brad, di namin nakita na meron palang nang itago niya pala yung pad niya na may tae. Tapos pag hawak niyang gano'n, binalibag sa amin. Binalibag sa amin. Sabi, uy, ilag, ilag, ilag. Tubol. Magandang araw sa inyong lahat. Kami po yung nagbabalik, ang The Boar Hats Podcast. Ako po ang inyong lingkod, si Felipe. Ron. Ina mo. Sabay siya. Nakakabal si Don. So, pasensya na po mga Lex ha. Tinutunan kami ni Aaron eh. Yes, sir. Yes. Bago yan eh. The sexy Febre. Wow, wow, wow. Wala pa rin. Hindi na sexy Febre ha. Talaga to. Sexy batad na. Binubuli na naman. Binubuli na naman natin si brother eh. Pasensya na mga boy na eh. Hindi. So ngayon, pag-uusapan natin, Brad. Siyempre, Brad, tutuloy lang natin yung journey natin, di ba? From yan, nagsimula kasi ito yung usapan natin eh. Yan, usapang interview, 'di ba? Usapang interview. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin mga funny or unforgettable moments nung ating mga employment sa natin sa pasukan na. pasukan na. Yung yung pasukan na sa banga. Yun na yung natin. So, pasok sa trabaho, mga sir ibang pasok yung iniisip na Aaron eh. Yeah. Hindi, feeling ko si Ruel lang mahilig sa mga ganyan eh. Yeah. Si Haring Dahon yan eh. Laging berde lahat eh. Yung nakaraan lang, Brad, yung parang nakaraang recording, no? May recap lang. Yung parting words niya. Pag di ka makashoot, mag-Beyblade ka. Hindi ko magets nung una kung ano ba yun. Malupit. Hindi ko magets. So, ayun, simulan na natin. So, sa akin, simulan ko dito. Yung yung work ko na dito sa UK, isa sa mga hindi ko makakalimutang na trabaho. Na nangyari dun sa workplace ko. So, sa mga Bornex natin, para lang ma-inform lang kayo, ako ay isang care or healthcare assistant dito sa UK, or ang term natin diyan sa Pilipinas, caregiver. Yan ang ko dito, work ko dito. So, kala ko tawag namin diyan mandirigma. Yeah. So, yung kumbaga kung naalala niyo yung ni Sharon Cuneta, di ba? I don't care about my job, sir. I care about you. Yes! Mga ganong klaseng Dapat pang-Aaron gala. Yeah. So ganon yung klase ng work ko. Kung ano yung nakita niyo dun sa trabaho ni Sharon Cuneta dun sa movie. Ano pa nga yun medyo light pa yun Medyo mas matindi pa. So ito na nga yung ko. Ito na yung storya ko. So meron kasi kaming dun sa namin sa care home namin. Kami dominant yung may mga dementia. So, yung Alzheimer's, sa mga hindi nakakaalam, under siya ng dementia, yung Alzheimer's. So, may iba't iba ka, di ba? May mga sangay-sangay. Mas malala yung dementia? Hindi siya mas malala. Kumbaga, yung dementia, sabihin natin, marami siyang mga sangay-sangay. Yung Alzheimer's, isa lang yun. Isa lang yun doon. Marami siyang dimension. Yeah! Hindi niya alalahanin mo doon. Si brother. Yun. Yun. So, yun yun. Tuloy ang storya. Yun ang root word doon dimension. Yan. So marami hindi lang kasi sa Pilipinas ang pinakaalam pag sinabi mong dementia, kumbaga hindi sila aware sa iba pa, laging Alzheimer's yung naiisip May mga tinatawag pang mga Lewy body, mga ganong klase ng dementia. Yung sa physical, meron, nakalimutan ko yung term Pero meron din yun. Pero yun nga, doon sa care home namin, dominated siya ng mga may dementia. At saka yung nasa worst case na talaga. I mean, yung tipong halimbawang magpapalit ka ng diaper or pad. Ang term kasi namin dito is pad. Magpapalit ka ng pad. Andiyan yung kakalmutin ka, duduraan ka. Oo. Time. Nung unang uwi mo, yun yung unang napansin namin sa'yo. Sabi namin, dami mong sugal, pre. Daming kalmot. Yung parang
ano ni, scars. Oh, yun. Diba? Scars Iba na. yung iba. Yo, ganun. Iba nga Hindi na-change pa sa... Aray ko sa'yo. Ay, Well, naalala ko ng dati sa braso mo, may ano din. Yung talagang yung may marka eh. May marka dito minsan eh. May malaki ka pa nga ano dito eh. Yung parang sa siko mo eh. Yung parang bulate. Tawag doon. keloids. Yun. Pumapal na yung dito mo dati, yung unang uwi mo sa Yun. Pilipinas. So yun, ano yun, mga Akala battle namin nag-action scars. star ka eh. Ay, hindi. Ano eh. Nakalmot lang. Nakalmot lang. Kasi minsan kahit kahit anong ingat mo talagang makukot ka off guard, akala mo behave sila. Tapos bigla ka nila na mawulverin Berserker Barrage. Magugulat Yun ka nga eh. Akala nga namin nag-action star ka, no? Hindi nga uso yung Marvel pins dun eh. Medyo gumaga ang buhay ni Philip, yung pala nag-caretaker. Akala namin nag-stunt double ka na sir. So yun, so mabalik na tayo dun sa sa kwento ko. So meron kasi kaming isang residente doon, isa sa siya may pinaka-worst na dementia. I mean, lalabas siya ng kwarto niya, hubot-hubad. Tapos laging sisigaw, "Help! Help!" Talagang hubot-hubad, Brad. Help! Help! Kaya nung unang pasok ko dun sa care home na yun, talagang kumbaga na-shock ako. Sabi ko, ano to? Tapos parang yung iba, hinahayaan lang nila, medyo hinahayaan lang. Hindi, si ganito yung pangalan Sabi ko, pero humihingi ng tulong. Hindi, okay lang yan. Normal sa kanya yan. Sabi ko, utang na loob. Unang pasok ko. Tas, Ano yan? Ano yung lalaki? lalaki. Tas, yun na nga, dun sa kwento ko na nga. Kasi sila, Brad, yung may mga dementia nga, na nagsasuffer sa dementia. Minsan kasi, di na talaga nila alam yung ginagawa nila Naglalaro sila ng tae, minsan, Brad. Yun yung doon. Oo. So ngayon, ito na yung kwento, Brad. Ito na yung kwento. Ngayon, sigaw siya ng sigaw doon sa kwarto niya. Help! Help! Ngayon, meron kasi akong isang kaibigan dito, kaibigan namin, si Kuya doon. Siya yung nagpasok din sa akin sa trabaho, siya yung nag-introduce sa akin, bakit gusto mo pumasok sa care home namin. Sabi ko, sige, game ako dyan. So kaming dalawa, magka-duty kami nun. Sabi, pre, tara, punta natin si ganto kasi sumisigaw Humingi tulong. Pagpasok namin na ganun, Brad, yung pader niya, puro pahid ng tae. Tapos yung katawan niya, puro pahid ng tae. Yung kama, punong-puno ng tae, basang-basa ng ihi. Tapos ngayon, di tutulungan na namin siya. Papalitan na namin ngayon ng pad. Ngayon, syempre, sarado na namin yung pinto. Ang ginawa, Brad, di namin nakita na meron palang nang itago niya pala yung pad niya na may tae. Tapos pag hawak niyang gano'n, binalibag sa amin. Binalibag sa amin. Sabi, uy, ilag. Takbuhan kami gano'n. Parang split kami ng gano'n Makailag kami sa sabi namin. Ha? Hindi, nakailag kami. Buti na lang Buti na nakailag kami, talagang pulasan kami. Sa amin, pagkakita namin, papatuyin kami ng tayo. Doon kami sa magkabilang sulok nung kwarto niya. Sabi ko, babaliwag talaga ako tong tao na to. Barbarian Binato kami ng tayo. Yung pad punong-puno ng tayo na gano'n. Hindi ko naman maintindihan sa kanila minsan, Brad. Kaya minsan, di ba, tutulungan namin yun. Pang 1 linggo na yung tayo mo na yan, kasi sobrang dami talaga Sobrang dami talaga, pero hindi ko alam bakit pag sa kanila unlimited. Bakit ganon, boss? Hindi naman kayo malakas kumain. Unlimited yan. Damn! Yun sa mga unforgettable ko. At saka nakakatawa din, inasan kasi nung nandun kami sa akto. Pagbato sa amin ng tayo, putlang-putla kami dalawa, nagkatingin na kami. Buti di tayo tinamahan. Kung hindi, wawawi. Yun lang yung akin, yun yung kwento ko. Sabi ko sa iyo, yung tawag yan sa ating mandirigma. Kasi nag-go ka pa din kahit ganun ang trabaho mo. Oo. Siyempre, go pa din tayo ng go pag ganun. Mandirigma, brother. Pero rin, Brad, kumbaga, andun din kasi na open yung yung different set of eyes ko. Kasi parang dati, di ba, ang gusto ko tumanda ng humaba yung buhay ko. Pero nakita ko yung side ng gano'n ng pagiging matanda na parang hindi ko pwedeng sabihin hopeless pero parang gano'n na dumadating na siya sa gano'n na makikita mo na parang hindi ka na efficient. Kumbaga
masakit mang sabihin, pero yun yung realidad, wala ka ng wala ka ng ambag sa sa society. Nagiging ka na lang. Kumbaga, kung wala yung mga mag-aalaga sa na yun, mabuti tayo sa Pilipinas. Kumbaga, yung natin, yung culture natin in terms of family, very intact. Kumbaga, we take care of our own. Pero dito kasi, kumbaga, yung culture nila, yung independence, well promoted. Kaya, dumadagdag din sa nila yun sa stress nila yun Kunwari wala nang makausap, yung gano'n. Kaya parang napapabilis yung proseso ng pagdagdag sa dementia nila siguro, no? Yun ang ko, Brad, hindi ko maintindihan. Pero pag ganun, yung parang sobrang lonely na nila, parang nakakasira ng mental health yun pag ganun. Pero yung isang nakita ko, isang sinisilip nila, brother, kasi ngayon, hindi ko alam kung nabalitaan yun na yung may tinatawag na type 3 diabetes. Parang, di ba, alam natin, hanggang type 2 lang. Yung type 3 diabetes, brother, kinoconnect siya sa dementia or Alzheimer's. Tapos, yung nakwento mo isang beses, yung pinag-aaralan ni Hanili. Yun. Di ba kasi itong mga bitoy, sila malalakas talaga sila sa sugar I mean, pero doon ako sa kanila, nagtataka, 90 years old na, pero wala silang diabetes. Tapos kung mag-sugar yun, Brad, parang naalala ko isang residente namin, 6 na, di ba yung natin, kumbaga sa atin, yung Nesty natin. Yung Nesty, matamis na yun Hindi sa amin, Brad, kukutsarahin mo, 6 na kutsara ng asukal. Pero walang diabetes. Pero yun nga lang, may dementia. Kaya parang medyo naniniwala ako doon sa studies na nangyari nga na yun, na parang kinoconnect nila yung type 3 diabetes sa Alzheimer's or dementia, gano'n. Yun lang. Sino na susunod? Sino next? Si Aaron mo, ang ganado Ako muna. Si brother na. Hindi, kung ikaw muna kung meron ka na. Sige lang, go. Hindi, parang nag-iisip pa to ng isa pa Sige, ako muna. Nag-ready yan mga kaibigan. Nag-ready siya. Yun sa akin, siguro ko na lang din. Parang igagaya ko na lang ipilit. Kasi yun sa akin, sa previous episode natin, nasabi ko yung unang work ko sa may Icor. Tapos, helpdesk lang ako nun. Tapos nagpalipat ako ng parang ang tawag doon, department, kumbaga. Nalipat ako doon sa tech support ng T-Mobile. Mali, T-Mobile. T-Mobile. Ayaw nilang sabihin namin T-Mobile. T-Mobile dapat. Tapos yun, yung ganun, yung mga nakatanggap kong calls sa yung mga about sa gadgets nila. Tapos may naalala ko nun, matanda ang nakuha ko kasi para igagaya ko lang kay Philip kasi naalala ko ngayon Ang kadalasan kasi di ba pag minsan napag-usapan dati, may mga taong hindi tech savvy. Oh yeah, diba? Yun yung term, tech savvy. Lalo na sa hindi natin ka-generation, pag yung mas nakakatandang generation sa atin, wala talagang alam sa teknolohiya, kumbaga. Teknolohiya. May tumawag na matandang babae. Tapos siya, irate na, yung galit na. Raw siya, yung pinagpasapasahan na raw siya ng kung saan department. Kasi inasa siya sa sales, pinasa siya kung saan. Tapos nung natanggap yung call niya, parang parang pangatlong tech agent, kumbaga. Tapos nagagalit siya, sabi niya, bakit ganito? Sabi sa akin yung isa, kumbaga ganito ganyan. Sabi, titiran ako sa kanya. Ano po bang problema? Sabi niya, nung unang tumawag daw siya, nagtatanong siya sa agent kung paano mag-download ng internet. Mag-download ng internet? Oo, kung paano mag-download ng internet. Kasi ginugel niya, doon pa lang pagkaisip ko, ginugel nyo paano mag-download ng internet. Ibig sabihin, may internet kayo. Diba? Kasi, nakakonect siya, nakagamit siya ng services, gano'n. Sa isip-isip ko, baka lang siguro to, limited lang siguro yung, limited lang siguro yung na-view niya. Kasi pwede mo i-lock yun kumbaga parang sa bata, may child lock. Pero may mga parent lock, mga gano'n. Siguro sa service na kinuha niya, may mga website na block.
Kaya siguro siya pinasa sa ibang department na kunwari, siguro may dagdag bayan, yung mga ganito ganyan. Tapos iniisip ko nun, paano kaya ayusin tong nito, yung problema niya. Tapos tinignan ko doon sa end namin kasi pwede ko makita yung yung services niya, kung anong gadget niya dun sa system namin. Tapos sabi ko, parang okay naman. Siguro may yung biniglasin niyang site siguro either tanggal na o kaya naka-maintenance. Tapos medyo binola-bola ko na lang, nakipagkwentuhan na lang ako. Tapos yung medyo na de-escalate na. Ayun, nagkwentuhan na lang kami, parang 1 hour kami nagkukwentuhan nun. Tapos parang yung ko sa kanya, parang gusto niya lang siguro ng kausap. Alam ko, nakwento ko na rin kay Aaron dati. May mga ganyan. Oo, nakwento ko na rin kay Aaron dati. Na yung may mga nakukuha kaming calls, parang lang siya, yung wala kasi yung asawa niya doon sa bahay. Hindi nasa trabaho yung asawa niya, wala siyang kausap sa bahay. Tapos tumatawag siya sa department namin. Para kumbaga gagawa na siya ng problema o gagawa na lang siya ng problema. Tapos papaayos niya, gano'n. Hindi naman talaga problema. Parang yun, binola-bola ko lang. Mamaya tayo, kino-congratulate ako ng TL namin. Medyo mali pa kayo pangalan ng binigay. Kasi AL lang yung AL lang. Ayaw kasi nila na Aldrin. Kasi nga ibang race, hindi yung Aldrin. Tsaka hindi nila pag sinabi mo, hindi nila maintindihan minsan. Kaya AL lang yung pinapangalan ko. Tapos yun. Yun lang yung Yun na yung nagkwento na lang. Ako na lang kay Philip kasi medyo matanda matanda rin ako sa pinit Akala ko naging Brad naging kalaguyo ka. minsan tumatawag din talaga siya. Tapos hinahanap niya ako. Uy! Doon sa namin. Doon sa department namin. O kaya, alam ko, sa buong floor yun Yung hindi ka pwedeng kumonect doon sa ibang agent kahit kilala mo. Di mo na naihanapin sa Aaron yung gano'n. Can I talk to Aaron? Yung parang gano'n. Ang sabihin ng agent doon, hindi pwede. Yung hindi mo pwedeng i-reroute. Kasi nga, hindi mo posible. Hindi yun. Pahanapin pa ibang agent. Nakakalita ako lang sa TL. O kaya doon sa yung tropa namin, anong tawag doon? Yung SME? nag-review ng call? Ay, hindi. QA. Yun, gano'n. Yung, kasi kayo si Andy namin yun sa parking lot Tapos nakabalita yun. May naghahanap ng AL doon sa department namin, ako lang yung AL. Yun. Yun lang. Ibang nakakamiss din yung mga ganun Ibang alindog. Naghahanap lang ng kausap. Kumbaga, Kit din kasi, Parang kumbaga, at least nandun ka. Oo. Para sa nila. Somehow nabigyan mo sila ng konting ligaya. Services natin Ibang ligaya ang pinaramdam ni Dovalds. Iba Pinabalitaan dito kung gano'n yung umuuso yun dati tumatanda tayo Yung sa dyaryo, merong parang inquiries doon na yung pang mga bulag, yung tatawag doon para yung kumbaga parang yung merong something, may mali siya pag tumatawag. Yung kailangan, yung parang SOT kumbaga. SOP pala, SOP. Dati, di ba? Uso yun sa mga gano'n dati. Alam ko si Hiro nakapag ganun dati. Biro lang. Biro lang. Hindi alam SOP. Yes, sir. Baka si Ruel. Yan ang mga haring dahon, Brad Kaya nga, Brad, may term ako doon kanina yung sinasabi mong parang child lock sa yung sa browser. Anti-Ruel ang tawag doon. Para hindi sila makapunta sa mga hindi sila makapunta doon sa mga dapat mga specific hubs. Yes, sir. Yeah. Yung mga may mga X, yung mga ganyan may mga X, yung may mga hubs, mga ganun. Sabihin mo na kasi di ba, Max? Iba yung may Aaron. Local lang yun Local lang siya. Oh my God. Goodness. Iba daw, sir. Iba. Halatang to Next na muna. Kumbaga pagdating sa mga ganyan kasi limited yung knowledge ko. Patay sa'yo. Halatang subscriber to nila Subscriber to ng Viva Max
Oh. Kalawang Aljur to eh. Aljur hotdog. Sino na sunod? Sino na sunod? Ikaw. Si Ruel. Si Ruel man. Oh, sino? Ay. Kasi talaga, pinali siya. Yes! Pinali. Mukhang mukhang bakbakan yung mukhang bakbakan yung Tonero na. Pagbigyan natin, Noel. Pagbigyan, mabigyan. Baka nga. Mm. Sa akin naman, pag-asamahin ko yung kay Philip, kay Dog Bites. Mm. Parang yung una naman sa call center. Naging tech supporting ako. Push mo ko, ako naman, Metro PCS. Uy! So, Yung pang mahirap! receive ako ng... Ay, grabe, biro lang. Ayun. Wait. Hindi Brad, ang Metro PCS yan talaga yung pang Di ba Brad? Kaya mahirap yung Kasi yung feel na walang permanente. Para kaming perky kami dun. Yun ang kayayapan sa account namin. Nag-Metro PCS din ako, Brad eh. Oo. Kaya alam ko. Mahirap din yung doon eh, no? Sino? Yung taga-dita? Kaya yung yung TL, hindi yung pinag-usapan namin ito ni Brother Philip. Na alam mo na, yung morenang TL. Ay, iba to. Katim ko da. Ako, lalaki pag-uusapan natin, babae. Katim ko dati yun, Brad eh. Katim ko dati yun eh, katim ko. Katim. Pwede pagtapos ito, pag-usapan natin. Eto na, naka-receive din ako ng call na ganun nga, matanda nga rin siya. So, di ba tawag natin ng granny call pag matatanda na, granny call ng term natin doon. Ang problema niya nung tumawag siya sa akin, bumubula daw yung cellphone niya. So, ako nag-isip, sabi ko, cellphone nito. Sabi ko sa TL ko, TL, paano ba gagawin ko dito? Bumubula daw yung cellphone niya. Kasi curious na ako yun. Sabi ko bumubula. Di tinatanong ko siya, nagka-function naman. Sabi niya, oo, may ilaw naman daw. Sabi niya, okay naman daw yung phone niya. Kaso nga daw, may bumubula daw sa screen na lumalabas. Dangerous yan, sir. Ano ba nangyayari sa phone nito? Di, tanong sa SME. Tanong ako sa mga expert dun sa Sabi niya, magtanong-tanong ka pa. Sabi ko sa kanya, ma'am, kailan mo naranasan yung ganyang pangyayari sa cellphone mo? Kailan siya bumubula? Sabi ko lang, nung chinarish niya daw. Yung cellphone niya, doon daw bumubula. Ayun, doon ako nagkaroon ng idea na, puta dahil pala naka-charge yung phone niya sa screensaver niya, Brad. Nagbabubbles. Doon ko na, sabi ko, may ganun pa ng features yung phone. Sabi ko, hindi problema sa phone ninyo, nag-work po yan. Sadyang, lang siya sa features ng cellphone na pag nag-charge, parang indicator na nag-charge siya yung bula. May bubbles. Pag nawala ng bula, full charge na siya. Yun, medyo na-pacify ko yung call na yun. Pero isang oras yun. Isang oras talaga yung call na yun, Brad. Pero minsan, masaya din yung mga ganong call eh. Oo. Minsan, masaya din yung mga ganong call kasi nga, at least, nakakatulong ko sa loneliness nila, yung mga ganon. Feel ko rin kasi minsan naghaharap lang talaga ng problema. Tapos maghaharap lang kausap eh. Tapos naman, nung sa UK na ako, yung unang araw ko to sa trabaho, pareho din kay Philip, nasa care home din ako. So ito na, unang araw ko. Dumating si Judith, residente doon, matanda na rin si Judith. Tapos, nakita namin na parang inaaway siya ng mga ibang residente na matatanda. Kasi yung ang point of view niya noon, na sa recto siya, sabi niya sa matatanda, kapwa niya matatanda, hindi na tayo gagaling dito. Sabi niya, dito na tayo mamamatay. Nagre-revolt. Russian Revolution. Kaya inaaway siya. Ayaw siyang samahan pag lunchtime yun eh. Ayaw siyang tabihan na nag-lunchtime niya. Kasi nga iba yung perspective niya eh. Kasi yung ibang residente nandun, parang inisip nila, gagaling sila. Kaya sila nandun. Para bang makakawala din sila sa ganung sistema na nasa care home sila. Yun ang nila eh. Gusto nilang gumaling pa. Si Judith, iba yung kasi pala si Judith Brad, na namin na meron siyang dementia, tapos meron pa isang bipolar. Kaya ngayon siya, wala na siya sa amin. Kasi hindi namin cater yung sakit niya eh. So yun na nga, inaaway siya ng mga doon. Sabi niya,
hindi tayo gagaling dito, lahat tayo mamamatay. Talagang nag-i-discussion yung mga matatanda doon na sabi, hindi totoo yan, gagaling tayo dito. Kaya inayawan siya, hindi na siya sinasamahan sa pagkain. Kaya ganun. Yun yung mga na-experience ko. Yun lang naman. Makapagdamdamin si Judith, ano? Yun eh. Judith the Revolutionary. O parang iba yung pinagalaban niya sa utak niya, hindi doon na sila mamamatay. Eh, Iba. pero yung kasi talaga yung sad reality, maraming nag-akala na pagka pumasok sila sa care home, parang they're taking it as a rehab, pero in reality, once na pumasok na sila doon, ano na yun, Brad, ano na yun talaga, it's either papagandahin na lang yung quality of life, darating at darating pa rin na nandun na sila, na mag-aantay na lang. Marami talaga, Brad, na once na naipasok na sa care home, bihirang-bihira na yung nakakalabas. Talagang doon na rin talaga sila na paano. Yun yung sad reality. Oh, si Aaron mukhang ganado Brad. Para basagin lang natin yung ano. Sa story mo eh. Oo. Hindi, kaya ikaw, kaya ikaw nga magpapasaya, brother. Pagsasama-samahin ko yung kwento yung tatlo. Yan. Ganun siya kayabang. Pinali. Yan, ganun. Kaya pinali. Ito ang tirada natin ngayong gabi. Pagsama-samahin yung kwento, no? Kung sino yung ano. Yung account ko din, sa Icor din, T-Mobile. Ganun din. Wala pala to. Gaya-gaya pala to eh. Kala ko pala sumasamahin. Sama-samahin ko nga. Sige. Timo. Di, syempre, pagka halimbawa sa floor, di ba? Tapos yung sa team nyo, unang check nyo yung dati dyan, kine-check namin yung schedule, kung ano oras lunch. Para may maglo-look forward ka kung sino kasabay mo mag-lunch di ba? Eh? Nung time na yon, ang kasabay ko mag-lunch, siguro mga kami, 5. 5 kami sabay-sabay lunch, no? Tapos yung TL ko, edi sumama na rin sa amin. Sabi ko, sige, tara, sabay-sabay tayong kumain. Excited kami, no? Kasi pag yung TL namin yung kasama namin, yung lunch namin nagiging 2 hours minsan. Tapos hindi naman kami napapagalitan, ganun. E di sabi ko, sige, sama natin si TL. Tapos noon, meron dun yung sa pagbaba mo na Icor, tatawid ka lang, may kainan doon na parang nasa liblib, no? E di punta kami doon. Sabi ko, masarap dito. Pero first time kong kumain doon, no? Ano siya, yung karinderya na nasa, yung meron lang glass, tapos makikita mo sa loob yung mga, nasa tray, yung mga ulam. Pili kami nun. Siyempre, hindi naman ganun kalaki sahod namin di ba? So, ang ginawa namin, imbis na isa-isa ng order, halimbawa, gusto ko, menudo yung kukuhanin ko. Ang ginawa namin, parang potluck. So, halimbawa, kuha kami menudo, di isa yan, salo-salo sa lahat, share. Tas bulalo, yung mga ganyan, mga adobo, sa sarap ng pagkain, no? Tapos, bumili pa kami na soft drinks. Tas ngayon, syempre, normal, kain-kain ka ngayon, kain-kain ka, tawanan, biruan. Tapos minsan, pag-usapan niyo yung yung nangyari sa mga call, di ba? Tapos yung mga nagbe-vent out, di ba, minsan, ganyan. Yung call ko kanina, ganito mga ganun. Tapos, yung sarap na nung kain namin, medyo patapos na, yung isang putahe doon, bulalo. Yun yung binibida sa akin ng tropa. Nung natikma ko, sabi ko tikma ko nga to. Oo nga, no, sarap nga, no. Tapos yung may yung may laman pa sa loob. Yung literal na bulalo. Utak, may utak. Pero lang siya, parang budget lang. Hindi yung talagang yung solid na parang may maliit lang na buto, tapos may makuha ka lang konti, ganun. Hindi sarap ng kain namin, no? Malaki siya. Kumbaga yung isang serving na mga 100 pesos, good for mga 3 to 4 na tao na, ganun, di ba? Nung parang ubos na yung tawag dito, yung laman, yung ganyan. May natitira pa sa ilalim. Parang gustong kuhanin pa kasi sarap di ba? Tapos, pagtaka ako, parang may kulay itim.
Tapos yung kulay itim, sabi ko, ano kaya to? Kakaiba yung ano nila, akala ko may something lang. E di, dinatdot ko ng ano ko, kumbaga hinalukay ko yung bulalo, no? Tapos nakakita ako, sabi ko, parang iba to parang may paa. Paa na manipis. What the hell? Sabi ko, puta. Nagbibilaan na ako nga kasi syempre, Daga naman. Kaya, mali lang di ba? Ginanong ko, no? Puta, pag ganong ko, pare ko, iipis, Mga na makaganyang kalaki. Ayun na. Tapos, di lahat kami, sabi ko, yung iipis, nagkumpul-kumpulan na doon, no? Tapos doon napapasok yung matanda, kasi yung matanda, dumating sa amin. Lagyan ko yung twist, ang ganda ng twist. Nakalimutan ko may matanda pala sa story. Magaling. Kami ka sa Magaling matanda, writer. yung may-ari di ba? Sabi namin, Nay, may sana kami, yung kasi namin, yung bulalo namin, merong ipis. Sabi ko, teto nakakatawa na sa matanda, sabi sa amin. Ay, ganun ba? Pasensya na kayo sige, papalitan ko na lang ng isa pang bowl. Puta, gandang galit. Sabi nga pa, gandang solusyon naman namin. Diba? Papalitan mo yung bibigay mo sa amin. Dahil sinabi mo, ibang ulam na lang po. Ibang ulam na lang. Hindi, sabi namin na lang, parang bawasan na lang yung bill. Bill ata namin ng 500 plus Parang ginawa na lang 400. Di na pinabayaran yung bulalo. Saan yan? Din dun sa may, yung sa may karaoke? O dun sa may tabi ng overpass? Di ba karaoke, di ba? Yung pagbaba mo, di ba kakanan ka? Tapos may mga karaoke doon, tapos inuman. Pag tumawid ka doon, lalakad ka lang ng konti pakaliwa. Pakaliwa. Di yun nga malapit sa overpass. Hindi yun yan. Malapit ba sa Robinson yun? Kayo, malayo Yung ba yung malapit sa Robinson? Kung babalik kami, doon pa rin sa daan ng Icor. Yun pa din yun. Kung baga, halimbawa, Icor, pagbaba mo, tatawid ka dun sa talagang kabila. Kaso nga lang, di ka makakatawid kasi may harang yun di ba? May aisle dun Yung ginagawin mo, parang ikotin mo, pupunta ka muna dun sa crossing, tapos babalik ka. Ganun. Isa may shortcut mo lang papuntang hospital. Hindi yan. Ayan. Pero nasa bandang buhana lang. Grabe naman yung break nyo. Talaga hindi ka makalimutan. Pagpunta mo pa lang doon, ubos na break nyo Sabi ko, sakmang bulalo nila. Dangerous pala doon. Doon pa naman kami nag-inom. Sa na yun? Parang ngayon, kahit hanggang ngayon, napag-uusapan pa rin namin yun. Kaya pag-uusapan din Nakita namin mo, no? yan. Kung nakita mo, ubus na daw. Oo, mga na lang yun kasi latak na di ba, syempre pag kukuha ka ng bulalo, minsan hindi mo na tinitingnan kung ano kinukuha mo di ba? Hindi, ako tumitingin ako palagi. Tumitingin ako palagi. Ha? Kasi salok ko ng salok Basta makakita lang, basta makuha mo lang yung kasi di ba yung ibabaw nun, minsan nasa ibabaw yung mga laman. Yung nasa ilalim na part minsan di mo naman makikita. Ayun mo, hindi siya lumutang Nag-dive. Sa ilalim yan. Nagsiswimming siya sa ilalim. Magaling siya mag-dive. Buhay pa siya. Ito yung inisip ko noon, puta yung katas noon, ayaw na. Ayaw tuloy. Dagdag sustansya naman yun, Jer, pag gano'n. Sinasabi nila ipis pa ay pinakamadumi No. Pero Ron, di ba yung kwentuhan natin ngayon about sa work, break time yung kinuwento mo. Ha? Break time yung kinuwento mo. Time yun sa'yo Break time yung kinuwento mo. Yung habang nag-work ka daw. Habang nag-work daw. Yung mismo sa... Kung meron ka pa ba? Meron ka pa bang iba? Wala akong maisip habang nag-work. Okay na yun. At least, kumbaga... Sige, pagbigyan natin. Redemption. Yung kasi, pag sa team of kasi, madalas yan 100 calls. Kasi kami yung parang Sa GenCare ka ba? Oo. Hindi, yan, kaya sa mga postpaid yun prepaid ako. Yung mga lang, yung para mag-inquiring, basta mga basic lang.
Customer care. Yung hindi sila nakaplan sa amin. Sa Yung parang may SIM card. Yung SIM card, loloadan nila. Yun yung prepaid di ba? Yan o. Sa JNK, balita ko sa JNK, malaki daw sahod, tsaka incentive. Medyo. Ako, si Jenny yun, yung nasa postpaid. Ako, prepaid. Tapos ngayon, syempre nakakapagod, 100 calls. Ginagawa ko nun, Ano, tapos niya papaalam ako kasi pag dun sa account na yun, break. Oo, bio break. Pag bio break mo, gagawin mo na Alam ko na, yun eh. Gawain ng kasama ko rin yun eh. Inuubos yung 5 bio break. Hindi mo lang limit sa akin eh. Yung sa amin, walang kumbaga, walang adherence, yung ganon. Yung dapat pag break time mo dapat. Pag nag-logout ka, sira adherence mo, di ba? Sa Timog, walang ganon. Di ginagawa ko, nagpapaalam ako lagi. Sabi ko, TL, mag-CR lang ako ah. Tapos pag nag-CR ako, mga 3 hours yan. Bio break yun. Ano mo nun? Ano sisat mo nun? Sisat Yun nga, hindi, ang dalas kong ginawa yun, no? Tapos ginagawa ko nun, no time na yun, parang si Jenny, buntis sa Jenny nun eh. Yung parang manganganak na. Parang sabi ko, pwede bang paternity leave, bawal daw. Di gagawin sabi ko, absent na lang muna ako. Bali ang nangyari nun, sa isang buong buwan, ang pinasok ko lang 2 araw ata. Tapos yung 2 dun sa araw na yun, yun yung parang nag-bio break pa ako. Kumbaga pa 3 hours, pag log out ko, natutulog kasi ako sa CR. Ayun na parang tinatawanan na lang ako ng mga TL ko. Tapos di ba may mga incentive doon? Yung kapag na-meet mo yung gantong quota. pag na-meet mo yung ganyan, ito yung equivalent nun, ito yung incentive mo, ganyan. Walang tax yun. Walang attendance doon, puro stats. Di ba? Yung tropa ko nun, pagbalik ko nun, nag-ano sila, parang sabi nila, inaano na lang, parang idol daw nila ako. Sabi ko, ba't mo idol? Kasi nakatext ka? Kasi sila daw, 1 buwan pumasok. Ako 2 araw pumasok. Tapos, pabayo-bayo break pa ako. Tapos ako may incentive sila. Daya kasi doon eh. Kasi Alam ko, ganun yun eh. May pumasok sa aking CSAT. Yung CR ko, yung 1 call sa resolution. Ano rin yun, pasok din yun. Kumbaga lahat ng stats, tapos yung AHT ko noon, yung average handle time, mga lang yun, 2 to 3 minutes lang sa akin. Kasi nga, ilang call ko eh. Kasi naglalagaut ako, di ba? Yun nga yung daya doon. Kasi nga yung overall mo, kunwari, naka 2 call ka lang, yung 2 call na yung pareho kang 10. 10 out of 10 nakagay yung score mo doon. Di ba ganun yung pagkakaroon nila ng stats doon eh. Iba nga. Tapos hindi kasama attendance. Tapos wala nun, parang nagpulong-pulong sila. Binago nila yung process, sinama na nila yung adherence ata. Kasi nga gawa ko daw, sabi, alam mo bang ikaw ang pinagme-meetingan namin doon? Sabi sa akin gano'n. Yung mga TL daw nagkumpul-kumpul tsaka mga OM, ako daw topic. Eto si Bata, ganito yung ganito, di ba? Bro, mo 2 araw pumasok, may incentive. Incentive ko noon parang 5,000 din ata. Uy, laki. Yun. Laki ah. Oo, malaki yung incentive doon, mas malaki pa sahod mo. Very good. Alam ko, walang kaltas yun eh, pag incentive. Ayun lang. Ayos, ganda. Ayun. Ganda. Maganda. At least nakabawi ka, kaibigan. Nakatulog nga si Philip eh. Nakatulog si Philip. Hindi. Ang pinakapakinggan eh. Hindi may nagpop-up kasi, may nagpop-up yung sa trabaho. Kaya lang, medyo na-distract ako. Pero nakabawi ka naman kaibigan kasi hindi na break time yung kinuwento mo eh. Kanina kasi kami parang related sa trabaho, break time yung kinuwento niya, bad trip ah. Hindi, anything na basta after na hire, di ba? Akala ko yun. Nagtatrabaho kami. Okay, sa bagay. Hindi, okay nga naman. Kasi sinabi mo, nagalit na. After ng application, di ba, yung nagtatrabaho ka na, experience mo, akala ko ganun lang. Ka muna. Dapat yung kwento mo. Basta yun. May requirements ka. Okay, anong masasabi nyo yung mga farewell words niya? Ayun, parting words.
Sino muna magsimula? Rowel, parting words, Well. Ako? Oh. Galing kasi ni Aaron eh. Farewell words daw eh. Oo. Muntik na ako makatulog eh. Yun ang alam. Farewell words. Ay, nako, Aaron. Aaron. Parting words na, Well. Kain lang yung parting words ko. Desipagan lang natin. Ayan. Siyempre, yun ang kabuhayan natin. Tsaka pakikisama lang sa trabaho. Mm. Tsaka yung mga experience natin, dadali natin yan. Yung tayo ni Tibay. Yes, sir. Yes, sir. Tama. Si Dobalds, Chat DBD. Parting words natin. Parting words ko. Siguro, aim nating maging parang kaibigan tayo. Gawin nating parang mandirigman tayo. Kung gano'ng kahirap ang trabaho, kailangan go lang ng go. Hmm. Kala ko galingan yung umiinom. Galing niya. Pwede rin naman yun. Kailangan gandahan yung spatial awareness. Yes, sir. Pag namamatatang tae, kailangan dumadretch tayo gano'n bago. Patakbo ka gano'n, gadretch ka. Kailangan taasan yung spatial awareness niyo, mga kaibigan. Yes, sir. Yes, sir. Darating ang panahon na may magtatapon ng tayo sa inyo. Kaya pala nag-Elden Ring para gumalin yung yung mga reflexes mo. Ay, maganda entry mo na yun, Ron, ha? Maganda yung entry mo na. Yan. Smart. Very good. Galing eh. Goodies eh. Sakto, on point eh. Di ba? Ikaw na, Ron. Parting words mo, Ron. Parting words, pagkakain ka, check mo maigi. Sa bagay, tama naman. Very good. Para makita niya kung may hidden bomba sa loob. Tama. Kaya okay matutulog pag trabaho. Iyon. At yun, ba't? Oo, kaya nga. Tama naman eh. Nagtrabaho ka para magtrabaho. Ayun. Sa akin naman, parting words ko lang, yung sa trabaho natin, mga kaibigan, wag tayong, kumbaga parang, yung minsan kasi may mga tao na sinusumpa yung trabaho nila eh. Di ba? Mahalin natin kung ano yung kasi yun yung nagbibigay ng sa atin, nagbibigay ng pagkain or naglalagay ng pagkain sa ating hapagkainan. Mahalin natin yung trabaho natin. Yun lang naman. Tsaka kahit ano pa man yan, basta malinis, hindi galing sa flood control project, goodies yan. Yun lang. So, marami. Malinis, walang ipis. Oo. 'Di ba? Yung mas malinis pa nga yung kinain ni Aaron eh. 'Di ba? Mas malinis pa yung kinain ni Aaron na bulalong may ipis kaysa yung bulalong galing sa flood control, 'di ba? Yan, Yun lang. So, maraming salamat. Hanggang sa muli, kami nagbabalik, nagpapaalam na nga eh. Hanggang sa muli. Ayan, bye-bye. Kami yung The Borhats Podcast. Bye-bye. Ayun mga Bornex, kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, please follow, like, share, and subscribe. You can follow us on Spotify, YouTube, Amazon Music, and Facebook. Also, lagi nyo abangan yung mga paparating pa nating episode every Friday. Ayos ba? Kita-kits! Bye-bye!